Usually, ang tanong dyan, hungry ba ang protein? Sabi niyo po, eat when hungry, di ba? Narinig niyo ba yan? Eat when hungry. Pa rin. Eh, nakakadalawang lato ng karne. Sarap, no? Sarap ba? Oh, yes. Okay, mag-alala. Hindi lang kayo ang natasarapan. Ang dami ko mga pasyente. Ito, ang sarap talaga po. Okay, ang question dyan, nguyain nyo ba ng tama? Kasi pagka hinuyan nyo ng tama, isang plato ng busog na kayo. How many times? Ay, nanonood kayo. Thank you so much. Yes, so. Bawa ko, ayaw ko na pang pumayat. So, lunok ka lang ako ng video. Hindi ko. Okay, ang question, ayaw umayat. So, lunok daw na lang, lunok ka lang ba ng protein? Hindi. We will start to resistances. So, doon, kasi pagka nag-resistance exercise tayo, nag-i-increase ang metabolism, lalo sa mga 50 years old, taas. Pag nag-increase ang metabolism ninyo, ang katawan ninyo maghanap ng energy. So, anong energy? Pagkain. Magugutom kayo. Napakahirap mag-fast, mag-omad. Pagka nagbubuhay kayo, napakahirap. Kaya, doon kayo magkakaroon ng muscle. Kaganda ng itsura. Yung 70 years old, nagiging 60 years old. Yung 60 years old, nagiging 40 years old. Ilang taon na ako? 25. Anong 55? Ay talaga, bola ni ba? Isa sa mga nag-workout dito, ako idol sa workout eh. Yun, nakatayo, nakablock. Kaya yung may ginagawa niya, ako kaya yun. Mga push-up, pull-ups, aayahin ko na lang siya duwan. Okay, so, number 2. Pinaka-importante na yung mga ultra-processed foods. So, paano ngayon? Ang dali-daling kumain, kumili ng pagkain. Kasi instant. Hindi na yung nag-chop-chop ka pa kasi lududuin mo pa. Hindi, ngayon, instant 3 minutes, meron ka ng pagkain. Avoid processed foods. May mga nakatagang high carbs yan. Unhealthy fats. Kaya, iiwasan nyo na yan. So, sino mahilig sa mga ultra-processed food? Kadalasan yung mga bata. Ang pinagkukunan ng mga bata, ganyan, hanggang sa paglaki nila, ano na yan? No? Siguro sa atin, kaya na natin hindi kumain ng mga ultra-processed food, right? Wala na yan. Puro lutong bahay na tayo. Okay? Lalo na dun sa mga may kidney disease. Talagang lutong bahay, pagkakain sa labas, ang daming condiments na hinalo dyan, damage your kidney. Magtataka kayong, dialysis ako, bakit palagi mantaas palagi aking creatinine? Kumakain. Ano yung kinakain? Nakaw, higa. Pinadialysis. Ano kinakain? Ay, alam nyo. May experience na kayo. See? Yes. Diba? Yan din ang sinasabi ng mga sad to say
yung mga health practitioner na nasa center, dialysis center, o yan, may experience si Sir Bernard. Ang sasabihin, uy, nililinis naman niya, kainin mo na lahat ng gusto mo. Tama? Wrong. Bakit? Bakit kayo nagkaroon ng CKD? kidney disease? It's because doon sa mga kinakain ninyo. Diabetic, so na-damage ang kidney, lalong na-damage siya. Kasi habang dinadialysis, you eat the same food, continuous damage pa rin sa kidney. Marami habang nagdadialysis na stroke, na heart attack. See? Ayan. So yan yung mga babaguhin na natin. Kaya maraming mga may kidney problem, nag-i-improve ngayon sa low-carb lifestyle. Why? We eat nutrient-dense foods. Out na talaga ang mga ultra-processed food. Yung mga instant. No? Okay. Stay hydrated. Water, electrolytes. Sino mahilig na kape? Tsaa. Kokwa. Nakakailang cup kayo a day? 5! Wow! 1 beses. Oh, 5. Grabe. Ang dami ng maximum, no? 1 to 2 cups lang per day. Why? Bakit kaya? Hindi makakatulog. Okay. Actually, it's a diuresis. Lalo kayo madi-dehydrate. Kaya nga, may water tayo, may electrolytes. Pagka mas marami ang naiinom na may gulay, mas nadi-dehydrate ang katawan natin. Mag-focus kayo sa water and electrolytes. 1 cup is enough. 2, medyo ano na yun, mukhang feeling contractor na yan. 2 cups. Tama? Sumasobra na hindi daw. Okay? Next. Listen to your body. Pagka nakaramdam kayo ng hilo, anong ginagawa niyo? Electrolytes. Yes. So, meron bang side effect yung more water intake dun sa requirement? Yes. Dehydration. Yung more sa requirement? Yes. Dehydration. Alam niyo ba, kaya dehydration? Pag kulang, dehydrated. Pag sobra, dehydrated. Hindi nyo alam yun, no? May hyperosmotic, hypoosmotic, and osmotic. So yung osmosis, yun yung balance. Pag hypo, ito yung sobra. Hyperosmotic, ito yung kulang. So, meron tayong tinatawag na water intoxication din. Pag sobrang tubig, pwede kayo mainom. So, kung sobra-sobra yung iniinom natin, ang tendency, sobra-sobra din ang iihi. Ang iniihi natin, sa tingin niyo, water lang ba yun? May minerals and electrolytes din. Kahit yung pawis din natin hindi water lang yan. So kung puro water lang ang iinumin ninyo, walang electrolytes, mag-dehydrate doon. Kaya mapapansin nyo ka, hindi nag-i-improve. Kahit tubig kayo ng tubig, nahihilo pa rin, nanlalata pa rin. Pwedeng bagsak na yung sodium, potassium. Kakainom, kakaihi, na dehydrate. Ang sukupin, ba't ako na dehydrate?
Pero meron pa mga ganyan, mga na-admit na patient. Sobra sa sodium, pwede yun ang sa mga electrolytes, sobra-sobra. Okay? Sa salt, sobra-sobra. Yung bagsak ang sodium, may na-admit din. Same lang kasi mga nararamdaman nila. No? Well, as a physician, marami akong mga ganyan. Mataas ang sodium, pabagsak ang sodium, pareho, naka-admit. Dehydration. Ang tawag dyan, electrolyte imbalance. Okay? Alright. So, listen to your body, dizziness, headache, weakness, palpitation, always listen to your body. Pag nakaramdam kayo na ganyan, sip your electrolytes. After 30 minutes, kung hindi nawala, kumain na kayo. Masyado nang extended yung fasting ninyo. Pagkakain, hindi pa rin nawala. Ay, huwag kayong yan. Puro po yan. Everyday po yan. At pagka okay naman ang tulog ninyo, milo naman, kumakain, ganun pa rin nararamdaman, consult na kayo. O kaya check yung BP, check yung sugar, baka may problem na. Kung hindi nyo makita, consult na. Okay? Listen to your... Ang problem sa mga Pinoy, mag-iis. No? Observe na kumulang ang mga tao. Diba? Kung hindi naman nahihinang, hindi na umadi-successful po. Ay ang tao ka, ang matitiis. Tama po ba, matitiis yan ang mga kaibigan mo? Wala sa ba, matitiis yun? O mga wife abuse yun? O ang salakas, parang babae ang salakas. Pwede, ang dara, and go, reiterate myself, proper and well-found nutrition, therapeutic fasting. Pagtutulungan ko, may naman pinangalaki ng Jason Farmer. Fasting, yes. And don't forget it, active lifestyle. Hindi pwedeng wala patago. Okay? Tama ka na tayo, wala nang exercise. Ang dami mga pasyente, and kinabrangan rin. Nung nag-lifting exercise, nag-gain siya ng 7 kilo. Kaya doon sa mga natatakot mula under yung lifting, magiging ulit kayo ng timbang. Okay? Thank you so much. Halap mo kayo, Nabi, Dr. Brian Butilio. Yes, may question. Question. Affected po ba yung tulog sa low carb na yan? Kasi parang nawala na yung antok ko. Okay. Yan yung full of energy. Meron ako sa pasyente. Kulang ako. Alauna na, nagpa-plant siya pa siya. Sobrang lakas ako. Inuubos ko ang lakas ako. Hanggang 1 a.m. 9 p.m. pwede na kayong umiga, makakatulong kayo. Huwag yung feel kasi na energy, pero once na nakahiga kayo sa bed, diba kasi pagka nakahiga ka na yun, makakagulo. Number 1 na nagkakos ng insomnia, ngayon, gadget. Turn off all gadget 8 p.m. Pagka may problem kayo sa sleep, patayin nyo na yan. Hindi naman kayo nag-expect ng tawag ng ganyan. Patayin ninyo. Number 1 yan. Number 2, magpa-araw, libreng melatonin. Exercise. Marami nakakatulong. Pag hindi pa rin, saka tayo magsusupplement. Okay? So, titingnan natin yung lifestyle kasi nandun lang yun, bakit hindi kayo makatulog? Number 1, yung tama, kape. Unang-unang pinapatanggal, kape. Tanggalin nyo muna yung kape, tsaka kokwa.
Lahat ng mga yan, magpipinsan. Minsan, nahihirapan makatulog. Okay? Yeah. Question pa? Ano po? So, dami yung anak ko po si CJ. 8 months na po siyang nasa locker. Yung tanong ko lang po yung electrolyte po niya, yun pa rin po ba? Yung everyday na electrolyte. May narinig po kasi ako asin lang. Daw po. Bago exercise na. Konti ito. Belang? 400. Yung anak niya. Kailangan niya mag-15 yung electrolytes during workout na. Kasi adapted na siya. It's very strict yan. Total fluids pa rin. Tapos kung ilan yung mainom niyang electrolytes during workout, ima-minus mo sa total fluids na. Okay? Yes. Mas mga ito, mga-reverse ko. Kaya dapat. Yes! Of course! Pag clean low carb, mas mabilis, mas, tawag dito, mas matatanggal agad yung mga medication. So, what about Mahirap lang siya, pero pagka nagawa niyo ng tama, nako, ang ganda ng effects sa katawan niyo. Mga ilan ko pa nasa Well, it will depend sa health ninyo. May iba 1 month, bilis. Yung iba 2 months. May isa akong patient 7 months. No? Kasi may cheating pa. Pero kung strict, mas mabilis. Mas mabilis. Yes, ano pa? Question pa? Wala kayong question. Mga expert na kayo, no? Ha? Aral na pala. Siguro hindi mo na ako mag-lecture, no? Siguro mas sadami yung mga attendee. Kasi magtatanong na sila eh. Yung ginagawa ko kasi, like the lecture, may educate kayo. Na itong mga simpleng pwede nyong gawin na mag-i-improve. Ang dami ko mga nagme-message po sa akin talaga. Dok, nanonood lang ako ng video nyo. Ginawa ko siya from 600 creatinine, naging 300. Never bumaba ang kanyang crea. Palagi daw 600, 500, 600, 700, 600. Never bumaba ng ganung kababa. Yung iba naman, nag-lose ng 10 kilogram. Na never niyang na-reach yun. Palaging 1 kilo, lose, gain ng 1 kilo, 2 kilos. Walang improvement. Pero yung sa simple, nagbawas lang ng, nagtanggal ng bread, nagtanggal ng mga sweets. Ba? 3 months, 10 kilos na lose. Okay na yun. Okay? So, mukhang, yes. May pamangkin ako yung type 1 diabetes. Pupwede ba siya sa Yes. Ay. Kasi ang gagawin natin, ang type 1 diabetes is insulin dependent. Talagang mag-insulin ka. Yes. Well, ang kakausapin natin dyan, yung parents. Ang dami ko ng mga patient na 30 years old. See, yes. Malilesen natin yung insulin. Marami akong mga patient ganyan na mayroon pa nga tayo mukhang misdiagnose. Kasi type 1 ang diagnose sa kanya, type 1. Pero nung nagpa-coach sa amin, nandun normal lang siya. Ilan na insulin niya? 4. 4 na lang insulin.
Ang papa ng sugar, below 100. Dahil years, 17 years. Nung nag-change siya ng lifestyle, nag-low carb, ilan yung insulin na sumisa? 32. Ngayon, 4. Sabi ko, hindi ka dito ang type 1. Bumaba pa ng nag-70 pa yata yung sugar? 70? So, yes. Okay. Takot na takot tayo sa cholesterol, no? Okay lang, naiintindihan ko yan kasi for all we know, no? Siguro hindi pa ako pinapanganak. Yan na yung sinasabi sa atin. Taas sa cholesterol, may stroke ka. Taas ng cholesterol mo at makikispuli. Ayun. Sige. Ano yan? Connected sa cholesterol? Okay, susugutin ko muna sa cholesterol. Okay. Kung lahat po ng parameters ninyo normal, no? Lahat sa laboratory, lahat normal, except for the cholesterol at the LDL, okay. Nothing to worry. Nothing to worry. Basta ang malaga, nag-exercise. Okay. O yan, continue. Yes. Maganda ang BB. ang gawin ako, cholesterol anxiety. Ganito yun. Kung ikaw nag-exercise, tapos healthy ang kanyang kinakain, okay ang tulog mo, sa tingin ninyo, may stroke kayo. Sa tingin niyo, may stroke kayo. Ako. Sa sakit. Ito na lang. Ang ginagamot natin, tao. We do not treat paper. Ayun, kung ang papel, ganito, titingnan ko sa... kung ang taas ng cholesterol, LDL, tapos 120 kilogram ka. 120 kilogram. 100 kilogram. Sa tingin ninyo, healthy yun? Diba? Doon, hindi ako muhay, diba? Pero 100 kilogram. Hindi ako diabetic, 100 kilogram. Isa sa risk factor, no? Yung abdominal, sa mga malalaki, matataba, isang risk factor na yun. So, tapos, cholesterol lang ang mataas, yung triglyceride mababa, HDL mataas. Tapos, itsura ko is napaka-healthy. Ako hindi ko na problemahin. Huwag kayo mag-alala. Eat always real foods, nutrient-dense foods, do exercise regularly, sleep early, drink your fluids, huwag kayong matakot. Okay?